Depende po yun sa nutrients ng tubig at syempre temperature and sunlight. Ayan. Oo, diba? Ano po? Ayan po. Sayang yung isa. Talagang pero ito ano na to? Survive na to. Yan, magandang buhay. Magandang panahon pero bukas po ay masama na naman. Masungit. Kaya lang mayroon po akong kailangan i-resolvang diskarte dahil wala na pala kaming isda na pang lumpia. O pinag-aaralan ko yung panahon bukas hanggang Biyernes masungit ang panahon, especially sa mga maglalayag. Kaya malamang baka mamaya sumingit kami, subik lang. Hindi na tayo magmasinlok muna. Subik na lang muna tayo. Wala ang hirap pong umalis ngayon dahil yung mga bata din, syempre, di ba? Kagaya ngayon, naghahatid po at si Nenay pumasok ngayon. Ewan kong magnanay. Ako kasi ayaw ko pa sana dahil masyadong bata. Si Bebe, pinupush ngayon. Pwede naman sanang di ba, turo-turuan na lang. Mag-a-advance din naman siya sa Kinder 1 Si Nat nga, Kinder 1 din na dumaan sa nursery Ganun pa man, update tayo sa Kilyawan. Isa na lang po. Na-disgrasya din yung isa. Talagang mahina yung mga puro kagat ng langgam. Po yung nanay nila. Pero ano na, malakas na. Musta na itong ating azola? Pasyalan muna natin. Dagdagan natin ng konting tubig. Pakain tayo ng manok. Dala akong ita kasi yung harvestin natin ayan. Ayun. Tubig natin. Ito pinapakuha ko na kay Kongkong to. Nako. Aso na naman ang pumasok dito. Binulo yung natin. Yung brown na aso to. Makulit. Ito pinapakuha ko na kay Kongkong tinambak nila. Tubig tayo. So manipis siya. Ang ano natin is okay na yung mga carabao manure natin. Ano yan? Ang tawag dito, mabilis po yan kasi tingnan nyo, may morning sun, matuyo yung mga nasa gilid na siguro nung malakas yung ulan, umalsik yung mga asola. Maganda tingnan nyo, may araw. Kaya nga sana pagka kinailangan talaga natin ng marami nito, ang tingin ko nahihirapan tayo din dahil naka full sun. Dito tayo, asinta na lang siguro. Doon sa may gilid, aasinta tayo. Nakadikit na sa wall. So yung wall, may isa na tayong wall na hindi na kailanganin ng asintada. Dito na lang mag-aasinta, isasara na lang. Ganito lang siguro kalapad. Tapos ang haba siguro mga kasi 8 feet ito mga 20. Baka pwede na. May tubig din doon, so walang problema. Tingnan natin, pantay. Ano na lang yan, waterproofing lang. Tapos may drain siya para may overflow, kumbaga. Overflow. Dagdag tayo ng konting tubig. Hindi naman mainit yung tubig. So, hindi pa tayo makukuha ng asola, masyado pa maaga. Ano muna tayo? Abangan muna natin yan. Makakapal yan. Yung tipong hindi mo na maitulak yung yung asola mismo. Ayan wala ka na makikitang ganyan. Hindi dikit-dikit yan, patong-patong na halos.
Yun, sign na po yun, binabawasan ko. Actually, pagka ganun, binabawasan ko talaga. Tapos, makikita mo pag ilang days, ano na naman. Kasi ito parang double in 3 days, parang ganon. Or more pa. Hindi lang po double siguro, triple in 2-3 days siguro, mga ganon. Depende po yun sa nutrients ng tubig at syempre temperature and sunlight. Ayan. Syempre sunlight sila kumukuha din ng ano. Pero ito perfect na ito, tingnan nyo. Ganyang araw na. Ayos na yan. Favorite na nila yan. Tapos tayo naman dito sa ating mga bulats. Dinidilig-dilig naman ni Kong Kong to. Ang kailangan na natin mag-harvest ata. Patong lang kami ng patong ng Carabao manure. Problema dahil meron po tayo ngayong furnitures and fixtures. Hindi ko mahugot ang mga tao ko. Busy. Pero okay na rin. Kaysa namumroblema tayo kung ano ipapatrabaho, di ba? Ayos na yan. At least occupied sila. At marami pong salamat sa suporta po ninyo. Yung mga gawa po namin na furniture ay pinipilit po namin na talagang maging matibay, especially at maganda. Ating pinipilit. Ay, opa, yan na tayo. Papunta na tayo sa ating mga chicken industry. Ay, salamat pala kahapon na tayo ay sana ganun na lang ano yung weekend. Ay, okay na yon. I'll take it. Ano na po yun, okay na po ako doon. Buti na lang medyo, alam niyo yun, lumalakas po tayo ba, mayroong nakalabas wait lang, hindi ka naman inaano bahala ka. Tubig pa, so okay pa yan. Hapon yan. Ay, yung mga manok natin, yun na tayo, pumasok na. Meron ako ditong tinitil mo ko. Hindi nakuha nung ano, iba-iba talaga sakit. Kaya pagka kayo po ay nagmamanok, dapat matumbok po ninyo kung anong kailangan gamot. Ayun yung nakadilaw-dilawang singsing. Ay, hindi pa yan. Magaling naman yung Telmao ko. Ayusin natin tong basta kayo mamaya. Ay, tingnan natin to kung kakainin nila. Kapit na tayo makakita ng itlog. Palang walang singsing lumang mga unang batch kong nakuha yung may sakit. Ito ata yun, nagluluha. Ang bilis naman naglihid, kaya maganda. Ayun ayun. Oy, punta ka na doon. Pula na pa naman ang mukha mo. Makakuha ko naman, natil mo ako naman natin. Bilis lang hulihin yung iba, maamo sana maganda yung masanay sila na hindi mailap masyado pinapakain. Ganda ng init kapag charge tayo ng battery. Naabot lang ng 4:30, pina-adjust ko kasi 10. Talagang hindi kaya ng 7 hours. Pero tingnan natin pagka maagang nagbubukas ng aircon. Tingnan natin.
pinag-aaralan ko pa eh. The best scenario talaga sana is one more battery, net metering, and dagdag panel. Yun na yung pinaka best setup. Hindi masasakripisyo yung net metering kasi meron ka pang 4 na oras na grid o 5. Tapos ano ba tawag dito, pagka nag brown out naman ng matagal, meron kang almost 9 hours sa gabi. Yeah, almost 9 hours sa gabi na hindi ka may power ka dahil sa battery. Kasi natin yung saging doon na nagpula na. Wala si Kongkong, bukas dilaw na yan lahat halos pag hindi natin hinarvest. Tapon natin yung tubig para bago. Gaano tayo ang tawag dito, pagka nakaluwag-luwag ayusin na natin yung sa loft kasi magpe-pairing na tayo. Lapit na tayo mag-pairing. Ito oh, ganda yung bago kong konti na lang hihintayin natin dyan. Pwede tayo mag-pair ng isang ito ang ganda oh. Habang wala pa tayong barako na barred, pwede tayo magpares ng yung aking doon na isa. Pwede nating ipares dito. Tapos samahan natin ng isang itim. Tingnan natin kung anong ilalabas. Tapos puti. Itong puti natin. O kaya ito. Ito kasi lavender eh. Pwede rin to. Tapos ito papares natin sa isang itim. At ito. Yan. Pwede naman sila mga 4 eh. At ito kay lace, ano bang pwede nating ipares dyan? Ito siguro. Hindi, dark din ano. Yun kasi ano yan eh, cross 80% lang ata to, Indonesian. Kaya hindi ko din mapares talaga kasi syempre kung ibebenta natin kailangan maging honest tayo sa ating mga buyer. Ito, pure. Yan oh. Pure Indonesian yan. Okay no? Choy choy. Kita yung mga paa, grabe ang tataba. Hindi ko pa nasisingsingan. Ito yung bago ko, mas maganda ang kulay. Ayan o 4K. Ganda ng ano niya. Ganda. Parisa natin ng ano to, maganda ang lalabas siguro. Metallic brush din, halos parehas ng kulay na ito. Ano, kain na? Mainit. Ito kailangan din pang ayusin, kaya lang pakabisi natin. Naisip ko yung dubia roaches, pwede ako magpadami. Tapos pwede nating pang treat ba. Yung unti-unti lang pwede tayong magpakain. Kunyari daily, ilang piraso na dubia roaches para pang ano din nila sa protein ano nila. Requirement. Mahilig sila sa mga ano. Yan oh. Mga ipis-ipis. Pwede tayong magparami ng dubia. Kaya lang iniisip ko, gagastosan mo rin. Papakainin mo rin ng feeds. And then carrots din po yung inaano ko eh. Pero kung meron tayong makukuha mga pinagbalatan ng carrots sa mga tropa natin sa palengke na pwede nating ipakain sa ating mga dubia, pwede naman. Marami namang paraan para hindi na tayo gumastos. Hindi na kinakain yung ano saging Hindi pa ata nadidiscover. Pero yung ano ng papaya, gusto po nila. Yung dahon ng papaya, tingnan nyo. Ay! Gusto nila yan. Dahon ng papaya. Nabanatan nila yan mamaya. Iinom na sila doon.
Naayos pa ako ng requirements sa net metering eh. May pupuntahan pa ako sa munisipyo dahil yung tax deck tsaka yung luma ang hawak ko nalipat na po yung yung title nito sa amin, kaya kailangan kong kumuha ng bago. Yun kailangan na pong i-harvest ito. Ay. Hirap tingnan nyo yung nagbitak-bitak na. Ayan bitak na siya. So ito masasabi natin na hinog sa hinintay mo talagang may maghinog sa puno. Ang disadvantage lang po nito, ang bilis nito maghinog. Dire-diretso na to. Kumbaga wala ka ng allowance dito na mga 3 days pa yan, 4 days, hindi, sabay-sabay na po yan halos magdidilawan. Ngayon, ang disadvantage po ng latundan, kaya nahihirapan po kayo. Isa sa mga kaya mahirap hanapin ang latunda na sabihin mo na yung mga ganito po na talagang hinog. Yung hinintay mo, yung matured na latundan. May mabibili po kayo sa mga palengke na mga latundan, yung mga mas maagang pinitas at hindi ganun katamis. Kasi hindi pa siya ganun ka-mature pinitas na. Kasi nga, ang problema po natin dito, bukod sa napakabilis po mahinog, nalalaglag kagad pag kunyari nahinog na siya. Kunyari i-move mo lang po siya sa isang, ayusin mo lang yung mga piling, naglalaglagan po na hihiwalay agad yung saging sa kanyang piling. Kaya ang hirap po na kumbaga sa bentahan talo ka. Yan po yung sa disadvantage. Ayan. Pakain na tayo. Alis po kami. Ayan. Mabilisan lang, baka subik na lang, wag na magmasinlok. Langanin. Ayan. Mga bata. Nahiya din po kasi akong iniiwan sa kinamamabet, papayam. Diba? Ang hirap eh. Kaya nga ako thankful at kahit tumina man ang ating YouTube channel, ayan, marami pa rin pong nanonood, pero hindi po kami nawawala ng ibang source of income din na kagaya niyan, yung lechon natin may pumapasok naman, tapos may yung lechon house Sabado Linggo kumikita naman, tapos yung furniture natin, di ba, makapagpalabas tayo ng 3-4 every week, may kita naman. So yun po yung aking pinagpapasalamat. Talagang ang Panginoong Diyos ay yun, pakabuti. So ayun, wow, sarap-sarap buhay hindi ko na kayo pakakainin dahil pang pagkain. Magandang ipares to sa magandang ipares to sa lace na light, baka may makuha tayo. Ito maganda din, ayun, pwede nating ipares yan doon. Ito baka maganda ang ilabas. Yan po ang isa sa mga exciting part ng pag-aalaga po ng Indonesian Muscovy duck, na yung mga fancy, yung rare color na tinatawag. Kasi kung naandun yung passion mo at hilig mo, excited ka po na yung mga pairing na ginagawa mo, kung ano ilalabas na kulay. So ganun po.
Actually yung iba ganon. Pero ako naman kasi dual purpose na tayo. Kaya sabi ko mag-aalaga ako ng ordinary, local. Nasa kanya lahat ng disadvantages. 'Di ba? Slow grower. Tapos yung kulay very common. Pero although may mga rare color din po. Pero yun nga, maliliit, bagal lumaki. 'Di ba, kung kakatayin mo talo ka pa. So sa Indonesian duck, mabilis lumaki, magaganda ang kulay. Ang market ay hindi lang pangkatay. Tapos same din lang naman ang pag-aalaga mo. Same lang ang kakainin. 'Di ba? So yung enjoyment na andoon mas marami. At the same time yung mga pwede mong yung mga opportunities ng pagbebenta, 'di ba? Yung marketing ay marami ka pong pwedeng option. 'Di ba? Pwede ka magbenta ng ducklings na nagkakahalaga ng 2,000, 3,000, depende na po 'yun kung paano mo gagawing parang tipong yung reputasyon ay pagsabing dito yan maganda talaga dyan. Kaya lang yun nga, mag-i-invest ka talaga, pero may kapalit naman at ang ganda ng kapalit, kikita ka talaga. Ito, iwanan tayo ng pagkain nila. So far, wow, tingnan mo, kumakain sila ng papaya. Lapit na po tayo makakita ng itlog, guys. I'm excited na kasi may mga umuupo-upo na. At meron naman tayong rooster dyan na ayun, at ay narinig na halak. Meron tayong rooster dyan na sumasampa na, kaya wala pong problema. Ayan. Pagka umano na yung asola natin, pagbigay tayo asola. Ayan, papaya, gustong gusto nila. Alam mo yung hanapin ko pa, saging na overripe. Napakaganda din po, overripe na saging. Gustong gusto nila yung papaya. Mga saba. So okay naman yung inumin nila. Bukas na tayo nasaan na yung may konting sa mata. Talagang sa init nakanganga sila, yung nalagyan ng tinantil mo ko. Ano naman yun, sabi sa Bicol, magaro. Hindi siya mailap. Sa mga naghahangad po na magkaroon ng darag chicken, yan na po ang itsura nila. Black legs especially, yan po. Tapos yung mata nila, tingnan nyo, medyo maitim yung ng mata. May palong ang babae, ganyan po ang kulay. Ayun, medyo may yun, kailangan ko atang hulihin itong isa. Yun, buha tayo ng maliit na hinog na papaya. Ayan, tingnan nyo, gustong gusto po nila. Yan yung mga nagpapalakas magpaitlog sa manok. Yung marami po silang nakakain na mga prutas-prutas, meron kang feeds, meron kang pamerienda sa kanilang mga ganyan na yung palay nga maganda din yung saging, especially yung mga overripe na sabasana, ang ganda pong magpaitlog nun. Tapos syempre yung feeds natin, may calcium po tayong nilalagay para naman hindi po sila magkulang sa may nagpa-practice na. Hihintay na lang natin diyan pag may pumutak na. Yun na yan. Kutak, kutak. Pag may gumanon na po alam no na, may nangitlog na. Ayan. So naalala ko na naman yung kwento ng aking sunshine chicken nung una. Tagal kong hinintay mangitlog. Sabi ko, mangingitlog na yan, di umuwi muna ako. Pagdating ko ng hapon, salubong sa akin,
Kuya, nangitlog na yung manok mo. Ang problema yung asawa niya na nahalo doon sa pinakuluan na kaagad. Nilaga. Patay ka. Yari. Ganun talaga. Maliit na kaligayahan ko, sana napagkait pa. Hindi ko makalimutang pagkakataon. Ay, so ayan po. At ay, papakita ko pala yung yung ating nag-iisang ibon na okay na. Mukhang lilipad na nga eh. Pero inakay pa siya. At sana ay pag pinakawalan natin makasurvive. Walang magtuturo sa kanya kung paano siya kakain. Yun ang hindi kagaya nung sa wild na yung nanay tuturuan po. Tingnan natin. Ang ganda na yung ating mga mustasa. Paano may makaharvest tayo dyan. Angkong natin. Bago na naman yan. Ay, bilis lang. Init. Pakainit ng panahon. Pero bukas po ay mag-umpisa na maulap dahil may tatawid na low pressure area bandang Bulacan, Batangas, going to somewhere in Bataan yata, parang ganon. Tapos magiging bagyo na after tumawid. Ayan po ang aking ibon. Diba? Ano po yan? Ang lakas niya na. Umaano na eh. Umaano na ng pakpak. Dito ka anak. Yan. Diba? Ayan po. Sayang yung isa. Talagang pero ito na to. Survive na to. Ganyan lang po ang pantawag ko sa kanya. Medyo may mga nakadikit na kasi binigyan ako ni kuya yung hiniputan mo ako yung malinis sila sa pag-ipot sa pugad. Yan. So gutom ka na naman. Nasaan ba yung mo? Ayun, nasaan ba yung lalamunan mo na yun? Saan bang hingahan? Ayun. Ayun, iipot siya. Lakas kumain. Lapit na to lumipad. Sana bumalik pagka yung tipo, ang gusto ko dito yung tipong tawag yung naandyan na siya, di ba? Wild, pero once na tinawag mo, lalapit sa iyo, di ba? Hindi siya mailap. Alam niya kung sino yung nag-alaga sa kanya. Sana ganon. Ayoko din naman pong siya na ikulong mo, di ba? Kawawa naman. Papakawalan natin to, pero ang gusto ko sana na matrain siya na lalapit sa akin, di ba? Pagka sumipol ka, lalapit sa iyo. Sana ganon. Pero kung hindi man, okay lang. At least, di ba, nakapag tayo na survive natin kahit isa lang. Sayang din yung isa. Kaya lang talagang medyo mahina po yun dahil halos ang lamig-lamig niya na nga nung nakuha ko. Tapos puro kagat ng langgam. Pinagpiestahan na po ng langgam. Ito na lang nakasurvive. Buti na lang. Ito yung binalikan ko, yung pangalawa ko nang nakuha ito. Mas malakas siya. Ito yung nasa gitna, middle child. Middle chick. Kain na tayo, Nok. Kain na tayo. Choy. Hindi ko na. Kakain na tayo. Kakain na tayo.
Ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Kakain na kami.